Hello mga kabidang farmers! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagdadapog. Dapog kasi ang tawag niyan sa aming lugar. Tansyahin nyo na lang kung ilang flat ang inyong gagawin. Depende kung ilang hektarya ang inyong pagtataniman. Dapat malinis ang paggagawa, walang umbok. Kasi dyan natin ilalagay yung binhi na palay. Pagkatapos yan ay magugupit tayo ng plastic. Ang plastic na ginagamit dyan, yung malalaki na ginagamit para sa isda, nilalagay sa banyera. Ito naman yung binhi na gagamitin. Binabad lang yan sa tubig 36 hours, tapos tinanggal, tinakpan ng trapal. At pag may nakita na kayong puti, ayan, pwede na yang gamitin kasi ibig sabihin nag-germinate na siya. Ito na yung mga plastic na ginupit kanina, magkabilaan yan ginupit. So ilalatag ngayon yan sa flat, ipantay-pantay talaga. Tapos dapat naka-overlap siya kasi para pagtanggal ng dapog hindi magputol-putol. Yan lang guys, papakita na natin maya-maya. Yan. Dapat din pantay-pantay siya. Pwede rin pala tayong gumamit ng dahon ng saging nito pag wala tayong plastic. Basta yung dahon ng saging na gagamitin natin ay wala gaanong butas, tapos dapat tadaan natin sa apoy para hindi siya madaling mabutas. Ganyan lang guys. Matapos nating malatagan ng plastic at dahon ng saging ang lahat ng flat, yan, ilalagay naman natin ngayon yung mga binhi. Sa paglalagay ng binhi, dapat pantay-pantay siya guys, hindi masyadong makapal, hindi din masyadong manipis. Kasi pag tutubo na yung palay dyan, kung masyadong manipis ang pagkalagay nyo ng binhi, magtanggalan yan guys. Bali, yung dapog maghiwa-hiwalay. So, dapat marunong talaga ang maglalagay ng binhi, ang maglalatag dyan para pantay-pantay yung pagkalagay ng mga binhi. Ganyan lang ang paglalagay ng binhi. So, walang makapal, walang manipis, pinapantay-pantay talaga nila yan. Matapos na yan, tatakpan na yan ng dayami. Lahat tatakpan ng dayami. Dapat din walang naka-expose na mga binhi. Kasi hindi yan tutubo guys pag naka-expose yung mga binhi. Or masyado ding manipis, wag din masyado makapal ang dayami na ilalagay. Tatakpan yan lahat, tapos babasain araw-araw hanggang sa tumubo yung mga binhi. Pag may tubo na, saka tatanggalin yung dayami. Tutuloy-tuloy lang ang pag-delete niyan hanggang 10 days, saka pwede na siyang ilipat tanim. Dapog din ba ang tawag niyan sa inyong lugar?